Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal ay isang makabuluhang nobela na naglalaman ng makatotohanang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Isinulat ito noong 1884 na taon habang si Rizal ay nag-aaral sa Madrid at ipinagpatuloy sa Paris at Berlin. Inspirado ito mula sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na naglalarawan ng pang-aalitin sa mga negro. Sa nobela, inilarawan ni Rizal ang kawalan ng katarungan at pang-aalipin ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay nangangahulugang "Huwag mo akong salingin". Inilarawan ni Rizal bilang isang bulok sa lipunan na nagdudulot ng paghihirap sa mga tao. Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahuhan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na ito ay lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pangapi. Kaya kayong mga kalaban, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere. Halika at subaybayan natin ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya na para bang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalyan luwagan ng Binondok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, makikita si Tia Isabel na nag-aabot ng sigarilyo at hitso sa mga dayuhang lalaki, habang ang mga babaeng Pilipina naman ay kusang mahalik sa kamay ng matandang babae. Narinig ni Tia Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis siyang nakapagsalita ng "Sus, Mayosep, maghintay kayo mga bulagsak!" Handaan ito, ano sa tingin nyo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman, hindi niya kailangan kumusta ng labis. Nakahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biroan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibayla na kura ng Binondok, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamakaingay sa kanila ay si Padre Damaso. Kakayamot ang pansang ito. Halatang ibang pamamahala nila dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Masama pa, puro Indio ang nakitara. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon ako nagdildil ng kanin at saging sa bayan ng Diego bilang kura paroko. Ngunit ang umalis ako, iilang matatanda at hermanong terceros lamang ang umatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahandaan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa bubong tayo ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam sa Kapitan. Huwag kang mag-alala, iyo. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo siya, kagaya ng mga taong walang galang. Sigurado naman kung hindi kasing saklap ang nangyayari sa kanila kaysa sa amin. Ako, sigurado akong nagsayang ka lang ng pera papunta rito. Kung wala ka naman ibang gusto. Tanging makakain lang dito sa mga handaan ay tinolang at matutulog ang hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, itinalulugod kong ipinakilala sa inyo ang anak ng ating nasirang kaibigan na si Don Rafael. Kanyang isipang kasama ni Don Santiago. Siya ay si Juan Jesus Comonera. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya galing sa iyong paglalakbay. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala mga binibini at binuo. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego, ikinagagala kong makita mo niya matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali ako, Patawado, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iyo. Kailanman hindi ko naging kaibigan na matalik ang iyong ama. Kung gayo ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Isang mabait na tao ang iyong ama.
Nakilala at maligid kong nakasama. Masasabi kong isa siya sa kagalang-galang matapat na mamamayan ng Pilipinas. Gracias, Senyor. Pawin na papuri ninyo sa aking ama. Yung mga duda ko tungkol sa kanya. Dayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Marapatin ninyo gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya na papakilala ng bisita kapag wala siyang kakilala. Ikinigagala ko pa yung lahat na makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ginagawa namin ang kilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda sa kababaihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin ang iyong tinuran mula sa ibang bansa. Masayang nagsipuntahan sa hapag ang mga panauhin. Nag-alukan pa ng silya ang dalawang kura, kahit na pareho nilang gustong umupo sa kaliwang kabisera ng mesa. Sa huli, ay naupo rin si Padre Sibayla sa silya na ikinasama rin ng loob ni Padre Damaso. Ilang taong kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po. Sa iyong 7 taon sa Europa, ay malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Tila ang aking bayan ang nakakalimot sa akin. Kahit na ako'y nasa malayo, lagi kong iniisip ang aking bayan. Totoo ba yan, Hombre? Opo, hindi na. Kahit kailan na hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo akong Ginoo. Ngunit bukod sa inang Europa ay wala akong ibang nagustuhan na bansa kundi ang ating bayan. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, iho. Bakit ka pa nagsaya ng pera papuntang Europa kung wala ka rin namang nagustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mag-aral dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong mag-alala sa aming dating buha. Ganyan din ang pagkikutungo niya sa akin nang ako'y bata pa at tila hindi na siya nagbago. Naku, sana naway patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Hindi ka na talaga mapipili ang malis. Sa tawad aking doon, ngunit lumalaga ako ng katatiyes. Sana'y mahintay mo pa ang aking bulaklak na si Maria Clara. Walang kung matagal ka niyang hinintay. Muchas gracias sa apunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Sana'y patnubahan ka ng Diyos yung paglalaki. Pagkaalis ni Crisostomo Ibarra, ay halata sa mukha ni Padre Damaso ang matinding Nakita ninyo? inis tungkol sa Iba buhay. talaga ang dulot ng pagpapadala ng iyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at nawawalan sila ng galang. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakrista na si Crispin. Nandito ho ako may dala ng gulay para sa kura. Sige, ilagay mo lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Nais ko po sana makausap ang kura. Hindi maaari, may sakit ang Cora. Kung ngayon ay makausap ko na lamang ang anak kong si Crispin. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Ho? Si Basilio ay nasa bahay habang si Crispin naman ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos magkakaw ng mga maraming bagay. Baka nga inaanap pa siya ng mga Guardia Civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit napakasama naman yung mga anak at tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit nga ang Cora. O Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan mga anak ko. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako po si Sisa, pero hindi pa sila magnanakaw. Huwag ka nang magsinungaling pa. Ilabas mo yung mga anak. At yung mas nakakatanda, nakatakas yun sa prisuhan. Po? At yung mas bata, nasaan? Hindi pa po sila nakakauwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw ang aming isasama. Hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat hindi mo tinuturo ang mga anak mo. Dinala na ng mga Guardia Sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartil ng mga Guardia Sibil. Doon siya ikinulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Yan! Diyan ka nababagay. Mabubulok ka sa bilangguan na yan hanggang hindi mo ituro yung mga anak. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Ang krimeng iyon ay kasalanan ng kura. Pagkawalan ng biyag at huwag niyong abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang nawawalang ito,
Sabihin mo ay manalangin siya kay San Antonio. Pare siya, ay hindi niya alam ang bagay na yun. Si Senyor Alperes. Oh! Makakalaya ka na! Wala nang ipapakain sa'yo ang gobyerno dito. Kasi naman mag-asawa pa yung walang kwenta, tapos mag-aanak pa na pagnanakaw. Mabilis na tumakbo papalayo ng kwartel si Sisa habang umiiyak. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya. Bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Nagpunta siya sa kanilang dampa upang tignan kung nandoon si Basilio. Basilio! Crispin! Mga anak! Nasaan na kayo? Inang! Inang! Nasaan ba kayo? Inang! Inang! Pumunta si Sisa sa bahay ni Pilosopo Tasio, ngunit wala siyang nadatnang tao. Hoy! Ikaw yung batang hinahanap namin ha! Huwag kang gagawa ng... Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang napunit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sangad ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay kaya pinuntahan niya iyon. Oh, Diyos ko! Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Dugo? Basilio? Basilio! Damit na Basilio! Duguan! Dugo! Kinaumagahan, makikita na si Sisa na pag-alagala sa lansangan, kinakausap ang lahat ng lalang ng kalikasan. Crispin! Basilio! Mahal ko mga anak! Hangin! Nakita niyo ba ang mga anak ko? Wala! Kahoy! Nakita niyo ba mga anak ko? Pag nakita niyo, sabihin niyo ako ha! Ikaw, nakita mo ba ang mga anak ko? Sakaling makita mo, sabihan mo ako ha! Inang! Inang! Nandito na po ako. Inang! Maria! Natakot ka, no? Andito ako para masaksihan ko ang kasal mo. May sakit ka na nun ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Noong buhay si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lamang bigyan ka ng magandang kinabukasan at kaligayahan mo dahil mahal kita. Kung mahal mo ako, hindi mo ako hayaang maging malungkot habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko, ang nakakubli sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan. Mahalin mo na lang ang kaligayahan mo, wag lang ang kumbento. Ang kumbento ang kamatayan. Inang! Ako po ito! Si Sinong babaeng yan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako. Dalawang araw na ako hindi kumakain at umiinom. Talunan, mamatay rin ako. At kung walang humanap sa akin, may paglalagyan din ako ng maayos.